Kailangan na nating planuhin ang kasal sa lalong madaling panahon. Dinig ko. Suhestyon ng ninong ko. Malapad ako. Ngumiti pero agad ding nawala ang ngiti ko. Nang makita ang seryosong mukha ni Alwin. Umayos ako ng upo at tinuon ang atensyon. Sa mga nag-uusap na mga magulang namin. Napapangiti ako at nai-imagine ko na ang sarili ko na nakasuot ng isang ingranding traje de boda na likha ng isa sa mga pinakasikat na fashion designer sa buong mundo. Kinikilig ako. Narinig ko ang pagtawag sa pangalan ko ng mommy niya kaya naman napabalik ako sa wisho. Anong gusto mo na theme ng kasal, Hija? Tanong niya sa akin gamit ang pinakamalambing niyang tono. Ang saya. Naman. Tanggap na tanggap ako ng mother. In-law ko. Matamis akong ngumiti bago ako sumagot. I want a royal wedding theme po, sagot ko. Tumango-tango si mommy at ang mommy niya na magiging mommy ko na din kapag kinasal kami. I'm so excited, wika nilang dalawa na may malalapad ng ngiti sa mga labi. Mas nadagdagan tuloy ang excitement at kasiyahan na nararamdaman ko. Welcome. Na-welcome ako sa family ng mga Montenegro. I can't wait to be a Mars Montenegro. Maria. Pauline Gutierrez, Montenegro. Patapos na kaming kumain ng magpaalam. Ako para magbanyo. Nag-retouch pa ako ng make-up bago ako tuluyang lumabas. Nagulat ako nang makita ko sa labas ng rest room si Alwin, nakahalukip-kip siya at seryoso. Ang mukha. Mukhang hinihintay ako ng future husband ko. Wala pa kaming naging maayos na uusap kaya naman isang kasiyahan sa akin. Na siya na ang kusang lumapit para kausapin. Ako. Mag-back out ka sa kasal, bungad niya sa akin. Ano daw? Laglag ang pangako habang nakatingin sa seryoso niyang mukha. Ang sakit naman. Niyang magsalita, buong akala ko pa naman. Tanggap na niya ako. Bumuntong hininga ako sabay halukikik din. If you don't want to marry me, go and tell our parents, do it yourself, hamon ko sa kanya. Umigting ang kanyang panga. Galit? I can't do that, sagot niya. Napangisi ako. E di mas mabuti. Nag-iinarte pa kasi. So, sagot ko habang nakangisi pa din. Sa kanya, mas lalong naging seryoso ang mukha niya. Agad ko siyang tinalikuran dahil wala namang patutunguhan ang usapan pero mabilis niyang nahablot ang braso ko. May girlfriend na ako, I can't marry you. Madiin niyang bigka sa bawat salita na binitawan. Ako naman ang nainis sa sinabi niya. May boyfriend din ako. Kung gaano mo kaayaw ay mas lalo naman ako. Nagtitigan kami. But, like you, I don't want to disobey our parents, bulong ko sa kanya. I don't believe you. You look so stubborn and impulsive, saad niya na parabang kilalang kilala na niya ako. I know you can turn them down. Napangiwi. Ako nang naging mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko. Nang makita niya ang reaksyon ko ay agad niya akong binitawan. How can you say that? How can you judge me easily? Pinanliitan ko siya ng mata. Bumuntong hininga siya. Hahakbang na sana ako ulit paalis ng marinig ko ang sinabi niya. Are you supposed to marry the man you truly love? Tanong niya. Binalingan ko siya at pinagmasdan, hindi ko mabasa ang mukha niya. That's why I am marrying you, sagot ko at ngumiti ng malapad. Napamura siya at mas lalong nainis. If you can't say no to them, so do I. Agad na akong naglakad pabalik sa table na inuukupan namin. Hindi mo kayang tumanggi. Sa kasunduan, idadamay mo pa ako. How dare you na mag-girlfriend at magmahal
Samantalang hindi pa tayo pinapanganak. Naipagkasundo na tayo. Para akong nasaktan sa sinabi niya. May girlfriend at may mahal na siya. Kalimutan na niya ang feelings niya para sa babae. Hiwalayan na niya ngayon pa lang. 1 month mula nang dumating siya ng Pinas. Ay araw-araw din na nakakasama ko siya. Sinusundo niya ako sa school dahil utos iyon. Ng parents niya. Mukhang masunurin siyang anak at hindi magawang tanggihan ang mga magulang. Advantage din naman sa akin. Yon dahil gusto ko talagang magpakasal sa kanya. Napagkasundo na kami mula sa mga parents pa lang namin. Noong unang sinabi sa akin ni Daddy na naipagkasundo ako ay nakaramdam ako ng pagkadismaya. Bakit? Sila pumayag. Ang unika hija nila na mahal. Na mahal nila wala man lang bang karapatang piliin ang papakasalan. Gusto kong pakasalan ang lalaking mahal ko. Nakaredy na akong mag-back out sa kasal. Pero nagbago din ang lahat nang makita ko siya. Sa unang pagkakataon, na love at first sight. Yata ako sa kanya. Siya na yata ang guwapo sa balat ng lupa. Nang mapansin ng mga magulang namin na may gusto ako sa kanya ay lagi nila kaming pinagsasama. Sumusunod naman siya sa gusto ng mga magulang namin pero very cold ang trato niya sa akin. Magkasama kami pero napakatahimik at halos hindi makausap. At heto nga at mukhang gusto pang hindi matuloy ang kasal namin. No way. Akin siya. At sisiguraduhin kong matutuloy ang kasal namin. Sa sasakyan ka na ni Alwin sumakay, hija. Wika ng mommy niya. Nangiti ako na. Sumulyap kay Alwin na kahit kailan ay napakaseryoso. Ang mahal ng ngiti niya. Dinukot niya ang susi sa bulsa ng pantalon at nauna nang maglakad, hindi man lang ako inaya. Nagpaalam muna ako sa mga magulang namin bago ako sumunod sa kanya. Dapat bago ang kasal ay may laman na ang tiyan mo, hija, pahabol ng mommy niya na. Alam kong nagbibiro lang. Hindi naman lingid. Sa kanya ang trato sa akin ni Alwin. Mas lalo na namang may inis si Alwin dahil sa biro niyang iyon. Tuloy-tuloy lang ang lakad ni Alwin, walang pakialam sa kasama niya. Binilisan ko ang paglalakad para makahabol sa kanya. Uwi ka na din ba pagkahatid mo sa akin sa kondo ko? Tanong ko sa kanya habang inaayos ko ang seatbelt ko. Hindi siya sumagot at sinimulan ng patakbuhin ang kanyang sasakyan. Magpa-party ba kayo ng friends mo? Pwedeng sumama? Tanong ko sa pinakamabait ko na yatang tono pero wala pa din siyang sagot. Napakatahimik buong biyahe, parang may kasama akong piti. Binuksan ko ang stereo ng kanyang kotse para naman hindi ako mawindang sa buong biyahe. Nilingon niya ako at sinamaan ng tingin. Mas lalong masama ang timpla ng mukha niya nang ang pinili kong AF station ay ang nagpi-play ng rap music. Madalas ko itong naririnig na kinakanta ng mga kaibigan ko kaya naman halos mamemorya ko na. Merong kahati, gusto kita na mapasakin. Kung pwede lang ba sana sa kanya kita nakawin. Napatili ako nang bigla siyang nagpreno. Tumindig ang balahibo ko. Kinapa ko ang dibdib ko nang makahuma ako sa pagkagulat. Magpapakamatay ka ba? Singhal ko sa kanya. Out, sigaw niya sa akin na kinataranta ko. Nag-alangan pa ako pero napakaseryoso ang kanyang mukha habang nakatingin sa akin. I said, "Get off, my car." Sigaw niya ulit. Anong ginawa ko? Maangkong tanong. Pero dahan-dahan ko na ding kinalas ang aking seatbelt. Bumuntong hininga ko bago ko buksan ang pinto ng passenger seat at lumabas ng kanyang sasakyan. Nakatingin lang ako sa sasakyan niya habang mabilis humarurot at nawala na sa aking paningin.
Talagang iniwan ako. Wala talagang puso ang lalaking iyon. Hindi. Ako susuko kahit pa ipagtabuyan mo ako. Tandaan mo ito, Alfonso Winard Montenegro. Magiging akin ka din. Nakangiti ako habang nakamasid sa lalaking pasuray-suray ang lakad papasok. Sa kondominium na inukupa niya. Nang masigurado kong nakasakay na siya. Sa elevator papunta ng 23rd floor na. Kinaroroonan ng unit niya ay mabilis na din. Akong kumilos para sumunod sa kanya. Sa lobby ay nakita ko ang isang staff na. Binayaran namin ng mommy ni Alwin para. Sa kanyang spare key. Nag-alangan pa siya, marahil ay natatakot. Kapag nalaman ng management ay. Malamang tanggal siya. Sinabi ko sa kanya ng paulit-ulit na. Fiancé ako ni Alwin. Gusto ko lang siyang. Isurpresa. Dahil doon, binigyan ko siya ng bonus. Medyo kabado ako habang nakatingin sa numero na pumapatak sa elevator habang paakyat ako sa 23rd floor. Nang magbukas, ang elevator ay dahan-dahan akong naglakad papunta sa unit niya. Lumingalinga pa ako na parang may gagawin akong kalokohan. Hindi naman. Totally na kalokohan ang gagawin ko. Ikakasala din naman kami, sinisigurado. Kulang na wala na siyang lusot. Baka makagawa pa ng paraan para hindi matuloy ang kasal namin. Mahirap na. Siya pa lang ang lalaking nagustuhan ko. Madami naman akong manliligaw pero wala talaga akong matipuhan sa kanila. Ayaw ko ng mga kaedad ko lang. Mas gusto ko ang matured gaya ni Alwin na 28 years old na. Sabi nila mas magaling daw mag-handle ng relasyon ang mga mature na lalaki at sweet daw. Pero okay na din na magaling siya mag-handle ng relasyon. Di na ako. Hihirit pa sa sweet dahil nung ka na maging sweet siya sa akin. Nanginginig ang kamay ko habang pinapasok ang susi sa keyhole ng door. Knob. Nang marinig ko itong mag-click ay nagsimulang mag-alboroto ang aking dibdib. Parang mga kabayo na nagkakarerahan. Ang bilis ng pintig ng puso ko. Dahan-dahan kong pinihit ang door knob. At nang magbukas ay bahagya muna akong sumilip sa maliit na awang ng pinto bago ko binuksan. Saktong kasya lang ang katawan ko sa ginawa kong awang. Maingat kong sinarado ang pinto. May 4 na pinto ang unit ni Alwin, isa sa mga iyon ang master's bedroom na kinaroroonan niya. Ang unang pinto na nabuksan ko ay ang kanyang study table. Napakarami niyang libro na natitiyak kong puro tungkol sa business lahat. Sinarado ko ito at sunod. Na binuksan ang sumunod na pinto. Mga UIM equipments ang bumungad sa akin sa sumunod na kwarto. May sarili siyang diwaramen. Kaya naman napakaganda ng katawan ng future asawa ko. Nangiti ako sa kaisipang magiging asawa na kami, soon. Nang mahanap ko ang kanyang kwarto, ay maingat akong naglakad palapalit sa kama na tinutulugan niya. Hindi na niya nagawang magpalit ng damit sa kalasingan at mahimbing na ang tulog. Nilapitan ko siya at kinalas ang mga butones ng polo niya. Nahirapan akong hubarin ito kaya naman ang slacks niya. Ang sinunod ko. Nang mahubad ko ay ko maiwasan ang sunod-sunod na paglunok. Nanunuyo ang aking lalamunan. Habang nakapako ang aking mata sa malaki niyang umbok sa harap. Hindi ko naman na siguro kailangan pang hubarin ang kanyang briefs. Namula ako. Sa kaisipang ako pa ang maghuhubad ng briefs niya. Hinubad ko na din ang lahat ng damit ko at ang panty ko lang ang tinira ko. Nahiga ako sa tabi niya at humilig sa kanyang dibdib. Tumili ang utak ko nang mapagtanto ang aming itsura. Pakiramdam ko tuloy ay namumula ang aking mukha. Malakas din ang pagtambol ng aking puso.
Bigla akong nakaramdam ng init kaya. Naman tiningala ko ang mukha ni Alwin. Napakagwapo niya talaga kahit tulog. Nangiti ako. Sana, magawa mo akong mahalin. Promise na magiging mabuti akong asawa. Wika ko sa aking isip. Nagising ako sa ingay, gusto ko pa. Sanang bumalik sa pagtulog ng. Mapagtanto ko kung nasaan ako. Mabilis. Akong bumangon at pinantakip ang kumot. Sa hubad kong katawan, naririnig ko ang mga pamilyar na boses. Kaya naman bigla akong kinabahan. Ngayon ko lang napagtanto kung ano ang kalokohan na ginawa ko. Sumilip ako mula sa awang ng pintuang kwarto ni Alwin. Kita ko ang hubad baro. Nalikod niya. Nakasuot na siyang khaki shorts. Nakapamaywang siya at natitiyak. Kung masama ang timpla ng mukha niya. Habang nakikinig sa sinasabi ng mommy. Niya nadinig ko kanina ang boses. Magpakasal kayo as soon as possible. Utos ng mommy niya. Nangiti naman ako. Nang hindi ko sumagot si Alwin. Mukhang. Tanggap na niya na akin talaga siya. Kung gusto niyo kahit ngayon pa, sagot. Niya na siyang kinalaki pa ng mata ko. Kakausapin ko ang parents niya para sa mabilisang pag-organize ng kasal niyo. Wika ni Maam bago bumuntong hininga ng malakas. Kahit sa wis na lang, napag-usapan na. Namin kagabi na huwag ng ingrande na. Kasal, sagot ni Alwin. Napakunot tuloy. Ang noo ko. Ano ba ang pinagsasabi ng lalaki na to? Hindi nga kami nag-uusap at ang huli naming pag-uusap ay inutusan pa. Niya akong umatras sa kasal. Nang magpaalam na ang mommy niya ay mabilis akong bumalik sa kama at nagkunwaring tulog. Narinig ko ang paglapat ng pinto pasara at sunod ay ang mga hakbang niya palapit sa kama. Nanigas ako at halos hindi huminga. Habang nagkukunwari pa ding tulog. I know you're awake, bitch, wika niya. Nasaktan ako sa tinawag niya sa akin pero pinili ko pa ding magkunwari na tulog kahit paalam niyang nagkukunwari lang ako. You're a desperate slut, tsura niya ulit. Para akong nagsisi sa ginawa ko dahil sa mga mapanghusgang binibitawan niya na salita sa akin ngayon. Pero hindi. Mahal ko siya. Naramdaman kong naupo siya sa gilid ng kama at sunod kong naramdaman ang kanyang kamay sa aking panga. Madiin. Ang pagkakahawak niya roon kaya naman. Napaidik ako sa sakit. Your name doesn't fit you, they should have named you Magdalena instead of Maria Pauline, pang-insulto niya sa akin. Napaluha ako pero hindi pa din ako nagmulat ng mata. Hindi ko kayang salubungin ang matapang niyang titig dahil base sa sinasabi at kinikilos niya. Alam kung galit na galit siya. Fix yourself, we're getting married in a few hours. Don't expect a grand wedding. I won't give you your dream wedding, you don't deserve it, madiin niyang turan bago. Pabalang na binitawan ang mukha ko. Madiin niyang hawak.